Hello guys, good afternoon. Magkakantak tayo ngayon ng site visit dito sa project na Congressional Town Center, Tower 3. Dahil today, January 17, 2026, ay buhos ng ating Phase 2 na basement number 3. So tingnan natin ngayon yung nabuhusan na nating area at hanggang saan na tayo nakapagbuhos. So pupunta tayo dun sa site at check natin kung ilang percent na yung nabuhusan sa ating basement number 3. So now, mag-ready muna tayo. Of course, we need to have our safety vest. Kailangan nakasuot tayo ng PPE para safe tayo dun sa area na pupuntahan natin. Of course, madali kang ma-recognize at madali kang makikita dahil reflectorize yung suot natin. Also, I have here the hard hat. So meron akong nakalagay dyan. Yan. So for your architectural plans and designs, get an architect. So of course, orange din yung suot natin. Yan, may mga tagtag tayong stickers na nakalagay dyan. Ito yung susuot natin papunta doon sa loob ng job site area. Of course, nakasuot na rin tayo ng ating safety shoes. Let's go guys at tingnan natin yung development ng buhos ng ating basement number 3. Let's go! Hello guys, good day and welcome. I'm Architect Jojo. Today, January 17, 2026, and we are here again in Congressional Town Center, Tower 3 project. At ngayong araw na ito ay buhos or pagbubuhos ng ating basement number 3 sa ating phase 2. At ang total cubic meter na bubuhusan natin is about 400 cubic meters. At ang strength ng ating concrete is 10,000 PSI. Kaya samahan nyo ako at ikutin natin at tingnan natin yung area ng bubuhusan natin dito sa ating basement number 3. At para makita na rin natin yung overall development natin today, January 17, 2026. Let's go guys! Alright guys, so as you see here in the background, ito yung concreted area ng ating basement number 1. So we are 3-level basement at nandito na tayo ngayon dito sa ating basement number 1. So pakita tayo doon, no? Doon later on, pagka natapos na natin yung ating phase 2, magsasabay ngayon at magdurugtong itong basement number 1 dito sa ating phase 1 going to basement number 1 din ng ating phase 2. So ito ngayon yung condition natin dito ngayon sa site, no? So kita niyo yung mga rebars ng ating mga columns and rebars ng ating mga retaining wall. So ito, inaantay lang natin yung na umakyat yung kabilang phase natin, which is the phase 2, dahil hinati natin itong area na to phase 1 and phase 2. So ito ngayon yung concreted nating mga stairs dito going to the basement level. So mamaya bababa tayo dyan at titingnan natin yung actual condition dyan sa ilalim. Alright? But guys, ito yung ating phase 1 na nabuhusan na natin itong area ng ating basement number 1 hanggang dun sa basement number 3. Pupunta naman tayo dun sa ating phase 2, which is right now ongoing yung concreting ng ating slab at ating beam. Let's go! So guys, ito yung area natin going to the phase 2 ng Congressional Town Center, Tower 3. So right now here, ito yung ating basement number 1, which is yung napakita ko sa inyo kanina. Yan naman yung area nung 2. Now, ito yung kasalukuyan na binubuhusan natin na basement number 3 ng phase 2. Dahil hinati natin siya sa dalawang phase. Ito yung phase 1, ito naman yung ating phase 2. Now, dito sa ating phase 2, binubuhusan natin ngayon yung ating slab and beams. So ang total cubic meter natin na binubuhusan is 400 cubic meter. At ang tibay or design ng ating concrete is 10,000 PSI. So right now here, as you can see, ito ngayon yung mga rebars ng ating columns. Dito sa grid line 5 na column 6, 7, 8, 9, and 10 hanggang doon sa dulo. So yan na yun ating building footprint, yung pinakadulo ng column na yan. Ito guys, yung actual na concreting. So ito yung activities natin ngayon, no? So
So nandun yung ating boom, kita nyo yung red na boom na yan. So nandun yung ating pumpcrete at saka yung ready mix. So doon tayo nagkakarga ng ating mga konkreto. Now dinidistribute naman yung concrete through this boom going to the location na kung saan magbubuhos ng konkreto. Now here on top, itong area view natin, no? So itong part na to, area na to na nakikita nyo, ito yung 4 wall ng ating elevator. So we have a 4 passenger elevator, dalawa dito sa area na yan, dalawa dun sa kabilang side. So ito naman yung ating elevator hallway na magiging elevator lobby natin. So kita nyo yung mga rebars ng ating 4 wall. So kita nyo yung area na nabubusan natin. No? So nag-start ng buhos is 9 o'clock ng umaga ng Saturday. And since 400 cubic meter yung binubusan natin, baka umabot ito ng madaling araw ng linggo bago ma-fully completed yung pagbubuhos. So dahil kinakailangan natin na maging monolithic yung pagbubuhos natin, dapat walang putol. Yun yung monolithic procedure or yung methodology ng pagbubuhos natin. Alright guys, so bababa tayo at titingnan natin yung actual site condition. Now ito yung ating temporary na stairs, no, dito sa site. So ito yung gagamitin natin pababa ng ating basement number 3 na binubusan. Alright, so mababa lang naman to. Dalawang flight lang to ng stair na temporary stair natin going to the basement number 3. Ayan, ito yung worker natin. Saan ka ba? Sa Stillman? Ayan, so baba tayo dito sa basement number 2. So ito yung nabusan naming konkreto, no, na hagdanan. So kita nyo yung profile na ginamit natin, no? Meron tayong angular bar dun sa kanto. So para hindi pumutok yung ibabaw niya, no? So ito yung methodology namin na ginawa dito sa stair na to. So ito ngayon yung basement number 2. So ito yung site condition dito sa ating basement number 2. So kita nyo yung nabuhusan nating slab, oh. Ang linis. So wala siyang mga honeycomb. So ito yung stair going to basement number 1. So baba tayo ngayon dun sa basement number 3 ng phase 2 yung binubusan natin. Alright, so ito ngayon yung pababa na tayo sa hagdanan going to basement number 3. Alright. So ito ngayon guys yung condition dito sa ating basement number 3. So pupuntahan natin doon. Nandoon yung phase 2 na binubuhusan natin which is the basement number 3. Medyo masikip lang, no? Dahil marami pa tayong tukod dito sa ating slab na binubuhusan. Okay, let's go! Okay, so nandito tayo ngayon sa binubuhusan nating basement number 3 dito sa ating phase 2. So dito yung binubuhusan nating slab and beams. So ang design strength ng ating concrete is 10,000 PSI. So ang binubuhusan natin is nasa 400 cubic meters na volume ng concrete. So nagsimula tayo ng 9 o'clock ng umaga ngayong Sabado and baka matapos tayo ng Linggo ng madaling araw. Alright. So right now guys, ito ngayon yung actual site condition ng binubuhusan natin. Kita nyo dito yung rebars nitong ating columns. Ito yung column ng ating grid line number 5, grid line number 6, 7, 8, and so forth. Pinakadulo natin is yung grid line number 10. So ito ngayon yung actual site condition natin dito sa site. So kita nyo yung nabuhusan natin konkreto. So ito yung part ng ating phase 1. Ito yung level ng ating basement number 2. Dito tayo ngayon sa basement number 3 level. Now here, as you can see, doon, galing tayo doon kanina, doon sa itaas na yun, dyan sa ground floor area natin. So ito naman yung Congressional Town Center, Tower 1 and 2. Now ang kinoconstruct natin ngayon is the Congressional Town Center, Tower 3. So here guys, as you can see, ito ngayon yung binubuhusan nating slab and beams. So kompleto yung mga rebars natin, pati dito sa rebars ng ating retaining wall, all the columns, slab. Now ito naman nakikita nyo, ito yung blackout na pagdadaanan ng ating ground rod. Yan, para dito sa ating
ground rod ng ating lightning arrester. Pakita nyo yung mga areas na yan, may mga blackout. So merong purpose yan, no? So ito namang hole na to, itong blackout na to is access natin, no? Para makapunta tayo doon sa ilalim. So kita nyo yung mga tukod na nandun sa ilalim, no? So itong kinatatayuan natin, may mga support siya sa ilalim habang nagbubuhos tayo. Kailangan matibay para hindi bumigay yung binubuhusan natin. So kita nyo yung mga device na nilagay natin dito. Itong may blackout na to, ito yung ating pagdadaanan ng ating lightning arrester na ground rod. So meron pa doon, so yun yun, yung box na yun. Yun naman yung access ng tao papunta dun sa ilalim. Dahil kung merong i-check or merong sa-servicean sa ilalim, yun yung magiging access manhole. Now, itong area na to is part ng ating parking area ng basement number 3. Kaya tingnan nyo yung area na yan. So itong area na to is 2-car parking area. Ito naman area na to, the same din, no? Dalawang parking slot ang ilalagay natin dyan. Now, ito naman yung ating tower crane. So yun ang ating tower crane. Now ito naman yung boom ng ating concrete sa ating pagbubuhos ng ating slab and beam. Now as you can see, ito naglalakihang mga rebars na to, no, na vertical rebars and horizontal rebars. Ito yung pinaka-shaft ng ating elevator. So as you can see, we have 4 elevators. So meron tayong ditong dalawa, meron tayong dalawa rin dito, and ito naman yung kanyang hallway. So ito yung pinaka-elevator lobby natin. Now kita nyo yung mga naglalakihang rebars, mga vertical bars. So ang sizes ng rebars natin is 36mm diameter itong vertical bars natin. At ang horizontal naman, ang mga sizes niya ay 28mm. So ganyan siya kalalaki, imagine, tingnan nyo. Sobrang lalaki. So ito yung pisco, no? Yan. So kitang-kita nyo kung gaano kalalaki yung mga rebars na nilagay at ginamit dito sa elevator core wall. Ayan, so nandito naman tayo ngayon sa elevator core wall, no? We have 4 passenger elevator, dalawa dito sa area na to, then dalawa rin dito sa area na to. Itong kinatatayuan natin is the elevator hallway, which is our elevator lobby. Kita nyo, no? Kung gaano kadami itong bakal natin dito sa ating elevator core wall. It is also a part of shear wall ng ating elevator. Part of a structural component natin dito sa ating elevator core wall. So sa mga vertical bars natin, we have 36mm diameter na size. And sa mga horizontal rebars natin, we have 28mm diameter. And sa stirrups natin, gaya nito, 16mm diameter ang size niya. So kita nyo gaano kalalaki yung mga rebars na to, no? So talagang it will resist earthquake at malalakas na lindol dahil dito sa mga rebars na ginamit natin dito. Now here, ito naman yung pinaka-elevator pit. So hindi pa yan yung pinaka-actual na lalim, no? Dahil mula dito sa kinatatayuan natin, ang drop lang ng ating elevator pit is 2.5 meters. So once na mabuhusan natin to, mag-i-slab ulit tayo dyan. Yun yung magiging area ng ating elevator pit na 2.5 meters. So kita nyo yung overall rebars ng ating elevator core wall. So ganyan siya, ganyan kalalaki yung mga bakal. Hindi lang sa drawing nakikita, kundi sa actual site condition ng ating project. So ito guys, yung binubuhusan natin column, slab, and beams. So tuloy-tuloy yung ating pagbubuhos. And ito pa yung mga part or area na bubuhusan natin. So malaki pa. Talagang madaling araw pa tayo matapos yung pabubuhusan natin. Dahil nandito pa lang tayo sa phase na to, no? Yun pa lang, so dito sa part na to, wala pang laman ng konkreto. Yan. Now, dito naman sa area na to, as you can see, ito yung rebars ng ating retaining wall. So, moving closer, kita nyo yung rebars ng ating retaining wall. Now, we have here the water stop. So, every dugtungan ng ating old concrete against new concrete, meron tayong water stop na nilalagay. So to prevent na hindi mag-rush yung ating steel and also ma-protect from any leak or water seepage yung
area o dugtungan ng ating konkreto dahil dyan magmumula yung mga rush o yung kalawang doon sa ating rebar. So we need this one to stop the water. So doon na lang sila mag-terminate. So ito pa yung area na bubulutan natin. Now as you can see guys, intact pa rin yung ating slope protection. So nandyan yung ating soil nail, yung pinaglagyan natin, yung pinagdrillan natin dun sa ating soil, and also yung shotcrete surfaces natin. Oh. So kita nyo yung, dyan tayo nag-drill ng ating soil nail. So nagbaon tayo ng naka-diagonal na about 15 meters to 10 meters na lalim ng ating soil nail. Then we provided concrete covering na shotcrete. So yung mga pipe naman na yan, dyan lumalabas yung ating groundwater. So yung mga pipe na yan, no? So kita nyo. So ito yung plate or yung pinaka-cover ng ating soil nail. So yan, intact pa rin yan. So yan yung nag-stabilize ng ating soil from any soil erosion para ma-stabilize natin at maging matibay yung area ng ating wall habang nagkakaroon tayo ng development dito sa ilalim na to. So kita nyo, no, napakahalaga ng ating slope protection dahil gumamit tayo dito ng soil nail and also yung shotcrete shield yung ating wall against soil erosion and to stabilize yung area ng ating wall while we are having full development and construction dito sa area na to. So ito pa yung other side ng ating ng soil protection and also here. Alright guys, so ito pa yung ongoing concreting natin, no? So right now, nandito naman tayo sa area ng ating retaining wall. Yung ongoing concreting natin. Yan. So ang lalim nito is about 4.70 meters. So ito yung kaninang pinakita kong ginusa natin, no? So malalim yan. So 4.70 meters, dun siya naka-terminate sa floor ng ating mat foundation. Alright guys, so this is our photo development today, January 17, 2026, here in Congressional Town Center, Tower 3. So these are the ongoing concreting of our columns, slab, and beams. So ito yung actual development natin ngayon dito sa ating site project. Alright guys, till then, just share with you the actual development here in Congressional Town Center, Tower 3. I'm Architect Jojo. I'll be sharing with you what RT news. Thank you very much and God bless.